Okay, tignan nyo ngayon yung mga wild goats. Tignan mo mukhang devils. Pagka tiglamig, tignan, tiglamig mga nilibot siya dito. Pero mga hindi naman ano yan, mga bait lahat yan. Hello! Hello! So far, walang mga deers. Didibutin ko muna yung ano. Silubungin ko muna to. Tingnan ko kung matapang. Ay, hindi matapang eh. Pero mukhang buntis, mataba. Dibutin ko muna to. So far, wala namang snow. Pero grabe. Dahil patuno naman yung snow dahil umaraw. Para ka na namang nasa loob ng freezer. Ayun yung mga nililinis namin. Isa nga lang naka-shutdown na siya since last day of September dahil winter na nga, so walang guest din dyan na umano, and then malulugi lang pag binuksan yan kasi dahil sa housekeeper. So that's one of the reason why mahina na rito pagka winter dahil there's no reason to stay here dahil most of the time napakalakas lang nito tong building na to or tong hotel na to pag summer season. Okay, so somehow may Canadian flag, at least alam nyo na nasa Canada ako. Okay, ayun nililinis namin. And what else? Yan, basically I'm here. Diyan ako nagtatrabaho, diyan ako nagpa-front desk, diyan ako nag-housekeeping as well as dishwashing. Medyo malamig, pero tatapakan ko yan para mabasa nyo lang. Yan, so Waterton Lakes Lodge guest reception vacancy. Bibilisan ko ng alis dito dahil malamig ang yelo, so kailangan ko ipagpag ang mga paa ko para mawala yung mga sapatos. Basta nakikita nyo yan, sasalubungin ko yan kasi si Ate Melian tsaka si Tatay Ermi na kung saan ay naglinis sa Crandell. Crandell isang sister property ng Waterton Lakes Lodge yun, wherein medyo malayo rito pag naglinis ka. Bira na kami maglinis na. Balit yung Glacier Suite. Magbabasketball, alas 6. Ay, yung Glacier Suite, kalaban namin yan. Saan? Nandun? Yoko, baka turuin ako. Mag-out na kayo, te. Akit na, nakalimutan ko i-akit na ano yun eh. Sakto, akit na natin yan. Ayan, si Ate Mela may iwan dito. Ito naman si Tata Ermian, susunod sa akin. Magawa ko ng documentary tayo bago ako umalis. Aspen Village, yan nga sabi ko kanina. Naglilinis din kami dyan, kaso nga lang sarado na dahil summertime lang siya bukas. Dapat pumunta ka ng Crandell. Nabanggit ko na rito sa documentary ko. Mamaya, ano ko yun. Tapos tignan nyo yung fireplace, yung pinaka-heater. Kung nakikita nyo yung usok. Kung nandito kayo ngayon, siguradong mananakit ang inyong mga kamay dahil sa sobrang lamig. So, kailangan lagi nakasuksok sa bulsa. Sa dolo. O kaya kikis-kisin nyo para uminit yung mga kamay ninyo. Okay? And, yan, tignan nyo yung bundok. Apaw na naman ang snow.
So, mawawala na naman yan during summertime. So, most probably June or July. Tsaka mawawala yung mga uban na yan. Okay. So, ayan ang hindi mababayaran dito, yung kapaligiran. View. Iyo. Ah. Yung flag ko na mo. Oo nga, tay. Para halatang nasa Canada tayo. Kinuhanan ko na yung 1600. Ang ganda ng kuha, parang yung nasa website talaga. Tayo doon. Tara! Okay, Sabang andito. Pag-ipantaas ako mag-amay. Ito pala si Willie. Ayan pang isang may iwan dito. 10 years yan dito. Tara, picture tayo ron. Wala na naman si Kristen eh. Babalik yun dahil susunduin sila Jacob and family para magmanood basketball. Tuwan-tuwa nga si napaluha nga ako kanina eh. Si Claudia, ngyak-ngyak din eh. Kaya may sulat ako sa kanilang lahat eh. Sabi ni Claudia, tag dito. Ganun, sabihin mo lang kung gusto mo bumalik. Isama mo yung asawa mo. Tapos, tag dito, kung meron ka pang 20 anak, ako bahala, sasabihin natin yan. Sige, sabi ko, pagdidesisyonan ko talaga na maigi yan. Pero pag mararamdaman mo tong ganito klaseng lamig, tik na yan. Hindi mo dala yung video, ayan mo camera. Yoo-hoo! Yan ang gusto ko sa ito, lagi kang handa eh. Ito yung kaninang binidyohan ko, so kanina may picture na ako dyan. Ngayon magbibideo siya ulit. Pag ganito yung kikita nyo yung tumatakbong kambing na Canadian. Canadian kambing. Masarap yun. Dito, pag ganyan. Ganito oh. Ayan yung site na yung ganyan oh. Ayan yung site na ganyan. Kung makikita mo yung Waterton Lakes Lodge na ayan yung site na yung ganyan. Pero wala siyang Wala siyang snow nun. Pero mas maganda ngayon, may snow. Pag kinuha na kayo, at least Pero i-stop ko na to. I-stop ko na to. Kahit pa paano mahaba na yung documentary ko. Maraming salamat and magkita-kita tayo sa Pilipinas. Bye-bye.